Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin kung ano yung energies for you ngayong new moon in Taurus sa April 28, 2025 at 3:30 a.m. Philippine time. If you're interested in private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. So, alam naman natin ang new moon is about new beginnings, setting new intentions, and this is the energy of Taurus. So, Taurus is a very practical sign. Ito rin yung pagpo-focus sa stability, sa productivity, ayan, and also sa mga resources. So, for you, Virgo, this is happening in your 9th house of learning. So, maaring meron kayong mga matututunang bagong skills or mga abilities, kaalaman that will improve your finances. So, example, meron kang attenan na seminar, training, para meron kang mag-gain na knowledge or skills. Training sa pagbe-bake, training sa paggawa ng digital art, anything na meron kang interest. Oo. So, maaring isa yan sa gusto mong subukan that might open new opportunities for you to earn money and magkaroon ng stability in your finances and in your resources. Yung iba sa inyo, pwedeng challenging lang siya pagdating sa yung execution, yung tipong gagawin mo na. Kasi pwedeng may time na tatamarin ka, parang wala kang gana. Oo. So, it's the time for you to finally make things happen, no? Para sa mga goals mo. Kasi Pluto is in your 6th house of routine, daily routine, everyday activities. So, pwedeng meron kang mga kailangang baguhin pagdating sa routine mo, yung ginagawa mo sa araw-araw. Minsan kasi kapag tayo ay sanay na doon, tapos nag-introduce tayo ng bagong activity, ang hirap ipasok nung bagong activity na yun, 'di ba? Let's say gusto mong matuto ng isang skill. So kailangan magbabasa ka, 'di ba? Tapos inisip mo, ayaw mo naman na one time na doon ka lang nakafocus, gusto mo unti-untiin. So ipapasok mo yan sa daily routine mo na sa loob ng isang oras, sa isang araw, magbabasa ka ng libro. So, pag ini-introduce mo pa lang yan, mahirap, 'di ba? Kasi may times makakaligtaan mo. Ayun. So, kaya kailangan mas palakasin mo yung disiplina mo sa sarili mo. Kasi yun yung challenge sa'yo kung paano mo mapapalakas ang disiplina sa sarili to make things happen. Sabi nila, it takes 21 days to make something a habit. So, bigyan mo ng 21 days yung sarili mo na gawin yon, yung isang bagay na yon na gusto mo i-improve sa sarili mo, like pagbabasa or pagnood ng video na kung saan may matututunan ka, ganon. Or yung iba, nag-enroll kayo sa isang class, online course, na minsan nakakatamad panoorin. Pero paano mo malalaman kasi yung knowledge or ma-acquire yung skill kung hindi mo pag-aaralan, 'di ba? So, it's time to change your mindset. What is the 9th house energy? The Empress. And then the 6 of Swords. Yes, I feel like you really want to make some changes, especially sa sarili mo, na yung meron ka bang pagmamalaki. Oo. Gusto mo na maging, yung parang to gain respect from other people. Kaya lang kailangan talaga dito na meron kang disiplina sa sarili mo. So, if you see this person, very confident siya, pinagtitinginan siya ng mga tao kasi talagang very attractive siya.
So, maaring yan yung aaralin mo, gusto mong i-explore, kung paano mo mas maayos yung pagpepresenta mo ng sarili mo. And may mga times na parang, tinan mo, meron dito na humahatak sa kanya na yung tipong sinasabi nila na, dinidemonyo ka. Kumbaga, ang tawag nito, mga temptation sa paligid, no, na, matulog ka na lang, wag mo nang gawin yan, wag mo nang basahin yan, or, sige, kainin mo yung gusto mong kainin, may bukas pa naman, saka na yung diet. 'Di ba? So, may mga goals ka na maaring nasisira, nawawala sa alignment dahil may mga pagkakataon na nagpapadala ka doon sa temptation or nawawalan ka ng disiplina. What is 12th house energy? Uy, the sun. The sun is clarity. Oo. Having Mars here in your 12th house, para tong meron kang pinipigilang gawin, pero merong magti-trigger sa'yo or merong parang realization sa'yo na, teka, ikaw lang mismo. Kasi pwedeng self-sabotage to na ikaw lang mismo yung pumipigil sa sarili mong pag-unlad. 'Di ba? Let's say, ito yung pangarap mo, ito ang gusto mong gawin, pero hindi mo naman ginagawa. So, you will realize na if you want to expand, to explore, to improve, to upgrade, to grow, kailangan magsimula kang diligan yung sarili mo. Magsimula kang in-nurture yung sarili mo para mag-expand, para mag-grow ka, 'di ba? To develop. Ayan. Let's see, what is the 6th house energy? Ooh, healing. Some of you are healing from a difficult situation. Yung iba sa inyo, meron kayong bisyo. Itong bisyo na to is, parang anything na sumusobra naman, 'di ba, sabi nila masama na. So, yung iba sa inyo, kayo na nakakaalam yan kung ano yan, na kailangan nyo nang i-heal, ayusin. Kasi, it starts within you. Yung disiplina mo sa sarili mo para ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay. 'Di ba? Push through any insecurity. So, ayan, pagkakaroon ng lakas ng loob na, gawin yung mga bagay na gusto mo kahit na minsan parang niisip mo hindi mo kaya. Assess the situation. Ayan, reassessing the situation. Ang importante kasi muna, alam mo kung ano yung estado mo ngayon Mayroon kang awareness para makapag-decide ka kung ano na yung gagawin mong next step. Your hard work is paying off. So, don't worry, Virgo. Kasi, kung ano man yung e-effortan mo, tatrabahuhin mo rito, makikita mo yung resulta niyan, it will pay off. Meron siyang magandang magiging resulta for you. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.